So yan. Ganyan siya mga amigo. Once na inopen ko siya, nagbi-blink na siya yung engine niya. After 2 years and 4 months, ito na siya. Tumatandaan na rin naman yung motor ko. Pero maasahan pa rin talaga siya sa performance niya. Hindi. Hey, what's up mga amigo? Alright, kamusta kayong lahat? And medyo matagal na rin yung huling vlog natin mga amigo. In today's video, nais kong ipaalam sa inyong lahat na itong Yamaha Sniper 155 ko ay 2 years and 4 months na. Right! Hey! Kaya mga amigo, sobrang bilis ng panahon, no? At ayun, nasa 2 years and 4 months na nga itong motor ko. And kamusta na kaya ang motor ko na to pagkalipas ng 2 years and 4 months? Pag-uusapan muna natin mga amigo yung remote nya. Pero bago ang lahat mga amigo, nais kong pasalamatan yung mga patuloy na nanonood sa YouTube channel natin. And yun, maraming salamat sa inyo mga amigo sa patuloy na nag-comments and syempre like and share. Maraming salamat mga amigo. God bless you all. And so ayun, syempre sisimulan ulit natin mga amigo sa remote. Ayan. So yung remote nya, dito ako parang mayroon ng duda mga amigo, no? After 2 years and 4 months, so ito try natin yung remote nya. 2 years and 4 months. 1, 2, 3. Alright, goods na goods pa rin naman siya mga amigo. And napaka responsive niya pa rin. Duda lang ako na parang kailangan ko nang palitan yung battery sa remote. Kasi once kasi mga amigo, no, inopen ko yung engine or digital panel pa lang, no, doon pa lang sa digital panel lumalabas na yung indicator ng keyless, yung senyales na kailangan ng ayun, palitan yung battery ng ano natin remote. So ito yun mga amigo, yan ganyan siya mga amigo. Once na inopen ko siya, nagbi-blink na siya, no, kahit malapit pa yung remote. Dito na nga siya sa tabi ng ano, no, ng knob, nagbi-blink pa rin siya. Ayan, pero nawawala naman siya. Ayan, mga hindi ko alam kung ilang segundo, no, hindi ko mabilang, pero nawawala naman siya. Kaso yun nga lang, medyo nakakaano nga, alam mo yun, parang hindi ako komportable kasi nagbi-blink na siya, unlike before, no, na diretso lang siya. Hindi mo na kailangang antayin mawala pa yung blink niya sa keyless indicator, no. And so ayun, yun lang so far, no, para sa remote nya. And siguro kung papalitan ko man yung battery na ito, i-update ko na lang din kayo. Pagdating naman sa gulong nya, ayan, sa harap mga amigo, pudpud na, kailangan ng palitan. So update ko na rin kayo dyan. Maraming tang kailangan palitan dito, yung sa likod nya rin, and yung sa shock nya. Kaya nga mga amigo, no, tinanggal ko tong box nya kasi para malaman ko kung saan nagmumula yung parang gumigewang ako, parang ewan ko, parang hindi na ako komportable na hindi sa tulad ng dati na yung performance niya kapag nadaan ako sa medyo mabounce na daan, no, sumasabay naman yung shock niya. Then ayun nga, nung tinanggal ko nga to, no, yung box niya, para malaman ko, doon ko na napagtanto dito talaga sa likod yung rear shock mga amigo. Kailangan ko nang palitin itong sa motor ko kasi parang ano na, parang wala na siyang rebound, no, parang matagtag na siya, no, kung tawagin. And yun nga, parang masakit siya sa balakang, no, kapag medyo alam nyo naman dito sa Pilipinas, kahit saang lugar di nawawalan talaga ng lubak. And siguro dahil nga sa mga na-encounter ko ding lubak, yun yung dahilan kung bakit hindi na siya tulad ng dati. Parang naalala ko nun nung nagpililya kami, may angkas ako nun, yung tropa namin mula Bulacan ng Pililya sa Rizal. Asko siya, then hanggang sa pauwi. Yun nga, may mga na-encounter akong lubak doon na parang talaga nasagad yung nasaldak siya, kumbaga, no. And I think doon nagsimula, and then siguro sa iba pang mga ride namin, no. And ayun nga, so ang bala ko na ipapalit dyan yung RCB din sana, baka next week, no, pagkasahod ko. And yan, update ko na lang din kayo mga amigo.
So ayun, yung mga palitan nga, yung sa harap na gulong and sa likod, and yung rear shock niya. So worth it naman siya para sa akin, no, na sa paggamit ko nung motor na to. Worth it talaga siya. Sa 2 years and 4 months mga amigo, ang dami ko na napuntahan. Baga ano siya sulit na siya para sa akin. Hindi ako manghihinayang, no, na yun nga, nasira at na kung ano man yung palitan ko diyan. Kasi ano ko naman, nasulit ko naman siya. Kumbaga, ang dami namang moments, no, nakasama ko tong motor na to na nag-enjoy ako, and hindi naman siya ganoon talagang masakit sa ulo. And kung maano niyo naman sa vlog natin, no, mapapansin niyo naman, no, na kada update ko sa inyo, wala namang gaanong issue na about sa keyless and sa motor na to na Sniper 155. So yun nga, masasabi ko na worth it talaga siya. Yun nga, sa ibang parts pa mga amigo, yan, mga tulad na ito ng passenger foot peg and sa driver foot peg, goods na goods pa rin naman. Preno, ayan, yung brake pad natin is Bendix yan. So totoo nga yung sinasabi nila, no, Bendix is makapal at matagal mapudpod. Pero ang pangit lang doon, yung disc mo naman yung sisirain mga amigo. Legit yun, disc ng Sniper ko, parang pudpod na siya. Mayroon ng hagod, no. Tama dahil nga doon sa brake pad na Bendix, no. And so bago-bago pa lang kasi yan, tsaka na ako magbabalik sa stock na brake pad, no. Kung nakapudpod na rin yan, and siguro mga next month siguro napapalitan ko na rin yan, no, para yun na, hindi na ako mangamba. Yung disc kasi sayang din, no. And iba rin kasi yung original na disc mga amigo. And pagdating sa kadena niya mga amigo, hindi pa rin naman ako nagpalit. 1448 pa rin yung size niyan. Hindi po yan stock, yung size niya. And yung stock kasi 1446, tama? Hindi ko sure, no, kalimutan ko na. Pero yun yung pagkakaalam ko na 1446 yung stock na size ng sprocket na itong Sniper 155. Pero sa akin kasi nag-adjust ako para yung dulo merong hatak. And pag nagpalit siguro ako ng gulong, no, ganun pa rin, stock pa rin siya, 120/70. Kasi yung gulong na to, pansin ko, yung 120/70 na gulong, no, na yung size niyan is parang combination talaga para dun sa sprocket ko. Goods na goods yung performance niya kapag ganito yung combination na meron sa motor ko. Same lang din sa harap, ganun lang din yung size siguro. And depende na lang mga amigo ko anong unahin ko sa dalawang to. Ito din sa side mirror, sa iba pang parts, yan, tulad na ito ng handle grip, hindi na po stock yan. Ito yung RCB and surface side mirror ang tawag dito, no. And sa sa preno, yun yung stock, no. Tsaka sa clutch lever and brake lever na stock pa rin po yan. And yun lang mga binago ko, mga tornilyo natin na gold bolts, no. Kung yung mga sumasubaybay, no, sa atin, no, alam naman nila yan. Kabisado nila yung motor natin, no. Side stand, ayan, may kikalawang-kalawang na. Ito, napupudpud lang talaga to, normal to kasi ito yung naapakan natin. Same lang din sa center stand natin mga amigo, no. Lagyan ako ng plastic to kasi nung nakaraan nakasapatos ako na puti para hindi ganun madumihan. Ayan, nilalagay ko kasi ng ganito mga amigo, parang ito yung DIY ko, pero ngayon tatanggalin natin ngayon kasi madumi na rin naman siya and pangit na tignan, no. So ayun, ano pa ba mga amigo, yun, check engine tayo, check engine tuloy. Sound check natin yung engine. Ayan, yan, tingnan nyo mga amigo, no, lumalabas pa rin yung susi na indicator dyan, no. Malapit na nga dito yung remote natin, no. So nasa almost 10 seconds din ata, no, yung pag blink nya. Yan, ayan na, 11, 12, ayun, yan nga lang. Nasa 10 seconds din talaga yung pagbi-blink nya. Sound check natin yung engine nya after 2 years and 4 months. Ito na siya. Yung sipol nya, nung napansin ko lang to mga pagpatak nya nung 2 years, pagdating nya nung 2 years na siya, doon ko napansin na parang may tunog na sumisipol. Pero wala naman naging problema, no. Hinayaan ko lang muna. Hindi na naman siya big deal para sa akin kasi goods naman yung performance niya, baka mamaya mapaano pa siya kung pinabuksan ko or what, no, pinagalaw ko pa, mahirap na. Yan siya, yan yung tunog niya mga amigo, no. So ayan mga amigo, and alagang change oil lang din kasi ito mga amigo yung motor ko. Kaya ayun,
nasa 2 years and 4 months na wala pa ring problema, and mga minor lang naman, and mga common na issue syempre yung mga papalitan natin, no, na kailangan talaga palitan, na napupudpud, yun nga, mga gulong, brake pad, and iba pa, no, na kailangan palitan and kailangan sa maintenance talaga ng motor. And ito nga pala mga amigo, no, yung bago kong USB port, no, charging USB output to mga amigo, no, type C, and pwede rin siya sa iPhone. So AC gear ang tatak na ito, no, goods na goods to mga amigo, kasi meron na rin siyang voltmeter, ayan, na indicate average, no, average niya 14.0, no, and ay, parang medyo ano na rin to, nahulog kasi ito nung nakaraan. Ayan, accurate naman to. Ayan siya, 14.2 pumapatak kapag hindi nagagamit yung ibang lights, no. Ayan, kapag ibuksan natin yung ano, ayan na, nababawasan na hazard natin, no. And ayan, kapag gumagamit tayo ng passing light. So yun yung standard niya. Ibig sabihin goods na goods pa rin yung battery nitong Sniper 155 ko, and napaka healthy niya pa rin, no. So check natin mga amigo, yung fuel consumption ko nakaraang buwan is 52.3 km per liter. Napakatipid, di ba? So kung yung gas natin ngayon maabot na ng 64, malaking tulong to yung pagiging matipid ng Sniper 155 ko, no. 52.3 km per liter sa underbone na 155cc, bahibira ka na lang makakita ng ganito na sobrang tipid. Odometer 34,000, no, yung tinakbo na nito. So yan, 2 years and 4 months, 34,000 tinakbo ko. Grabe, sulit na sulit nga talaga mga amigo, di ba? Kasi dami ko na rin naman napunta na lugar: Tagaytay, Kaibiyang Tunnel, Gabaldon, and Nueva Ecija, sa ano pa, sa Aurora, ayan, sa Pililla, no, at marami pa no, marami pa ako napupunta na lugar, Marilaki. So worth it, di ba? At wala na akong masabi kundi thank you Lord. Ayun mga amigo, pagdating sa performance naman niya, after 2 years and 4 months, ito yung isa sa mga ito yung isa sa mga nagustuhan ko talaga sa Sniper mga amigo. Hindi ko makupas yung lakas niya, performance niya. Medyo nabawasan ng konti, no, kasi ayun, tumatanda na rin naman yung motor ko, pero maasahan pa rin talaga siya sa performance niya. Hindi pa rin talaga ako binibitin, no, kapag nag-overtake tayo sa mga malalaking truck, mga team leader, no. Kapag nagmamadali ako, no, andun talaga yung tinatawag natin na power ni Sniper and yung speed niya. Kumbaga 2 years and 4 months niya, ang laking tulong talaga, ang laking tulong niya sa akin, no, sa pagpasok ko sa work, and syempre sa pagra-ride, no. And yan, sa overheating issue din naman mga amigo, no, kung matatanong niya sa akin kung mainit pa rin ba yung dito sa part niya, sa area niya, sa baba, no, sa may bandang makina, no, yung singaw na nanggagaling sa makina mga amigo, hindi naman natulad ng dati. Unlike before talaga, napaka init niya talaga, no, kapag nag-stoplight tayo, kapag nasa stoplight na tayo, no. So paggas muna ako dito. 100 lang pops, unleaded pops. 100? Yeah. Thank you, Pops. Thank you po. Yeah. Alright. So yun mga amigo, kung mapapansin nyo yung susi natin, no, na indicator sa ating digital planet. Ayan, umiilaw-ilaw siya. Pero mawala naman ngayon siya ng mga ilang segundo lang, no. Mga 10 seconds, no, yung estimate ko. Ayan, nandiyan pa rin, no. Ayan, mawala na siya. Ngayon, mga nasa 10 seconds siya, yung blink niya. Tapos mawawala naman na siya. Pero kailangan ko na talaga siyang naghahanap na rin ako ng battery. Kasi yung battery na ito mga amigo, ng remote, medyo mahirap din hanapin. Putik, grabe isa.
Shoutout nga pala sa mga amigo natin na kabatch natin, no, na bumili ng Sniper 155 na tulad sa akin. And same lang din ng color, no. And sana pagka dumating yung yung version 2 ng 155cc, mayroong ganitong klaseng kulay, no. Sabi nila 2024 pa darating sa Pilipinas. Ito na sa Pilipinas yung Yamaha Sniper 155 version 2. Alright. So proud pa rin ako kasi kung darating man yan dito sa Pilipinas, syempre ibig sabihin nun, parang luma na to, magiging luma na tayo, no, yung version 1 ng 155. Pero ang kagandahan doon, tayo naman yung kauna-unahang 155cc ng Sniper version 1. So, dito pala sa version 1 sulit na, and yun nga, paano pa kaya sa version 2 na ABS na rin, no? Nagtanong pala kung darating daw ba yung version 2 ng Sniper 155, baka mag-upgrade daw po ba ako or what, bebenta ko yung motor ko. No, hindi po mga amigo, no. Kasi kung pagbabasyan lang naman natin sa upgrade, konti lang naman talaga yung pinagkaiba. Nagkatalo lang mga amigo sa ABS, which is alaking tulong din talaga yon sa motorsiklo, especially 155cc. Ayun nga, underbone siya, 'di ba? First time ata sa underbone, no, na merong ABS. I'm not sure, no. Correct me if I'm wrong mga amigo, pero yun lang. Ngayon ko lang kasi narinig na nagkaroon ng ABS na version yung underbone. Ito dual piston lang tong sa akin, no. Pero gusto sa akin to. Kontento na ako sa ganitong klaseng braking system na meron sa sa motor ko. Advanced din naman siya, no, na wala yung iba, like yung ibang underbone na Raider, ano pa ba, Honda Supra, no, RS 150, diba? So hindi pa rin naman to malalaos agad para sa akin, kasi same lang din naman sila ng mukha nung bagong paparating na Sniper 155 version 2. So ayun mga amigo, at I think wala naman akong dapat i-share sa inyo kasi hanggang doon na lang muna, no. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsubaybay, no, sa mga bawat pag-update ko, sa mga pag-upload ko na nagle-like dyan, kahit konti lang po kayo. Maraming salamat mga amigo, na appreciate ko po lahat ng effort nyo sa panunood ng video na to and sa pakikinig sa akin. And yan, hoping someday magkaroon talaga ako ng time and para makapag daily vlog na rin ako. Yan, pasensya na, medyo busy pa rin kasi talaga ako, and yan nga, yung lifestyle ko kasi ngayon kain, tulog, trabaho talaga. At kung pag-uusapan natin yung editing, hindi ko na siya tutukan, no. And yung pag-vlog kasi medyo hirap na siya isingit sa schedule ko. At yung pagra-ride din, yun, tuwing day off ko parang tulog na lang talaga. Tulog, and ayan, pagwawash ng mga mga dapat na yung damit and itong motor and yung doggy ko pa, no. Marami akong inaasikaso pag day off, no. And sa food industry kasi mga amigo, isang beses lang mag day off sa isang linggo, unlike sa mga field, no, na every weekends may day off. And yun, pero ganun talaga, ito yung ginusto ko, ito yung passion ko. Hanggang sa muli mga amigo, maraming salamat sa inyong panunood, and pag like and share, comments, and don't forget to like and subscribe mga amigo kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, no. Hanggang sa muli, this is Kamoting Noipi, na laging nagpapaalala sa inyong lahat na huwag niyong kalimutang laging mag-ride safe. Peace out. Tabudi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, track is in, pack up here, in track.